Inilagay ni Liu Bing ang kanyang kamay sa kanyang bibig at sinabing, "Kamakailan, hindi maganda ang pakiramdam ko, lahat dahil sa kanya." Habang sinasabi ito, sinuntok ni Liu Bing si Won sa kabilang banda. Habang nag-uusap, bumulong si Won sa kanya, "Sobra ka nang nagbibiro." Mahinahon na sumagot si Liu Bing, "Anong kinatatakutan mo? Napapatayin ka ni Ding Long." Tumingin si Won kay Li Ruite, "Hindi ako natatakot, pero lagi na lang tinatakot ng kapatid mo ang sarili niya." Takot na takot si Li Ruite at iniisip na baka nabuntis siya ng walang kwentang lalaki na iyon. Ito na ba ang tunay niyang nobyo? Mukha namang okay ang lalaki, pero hindi sa puntong nakakabighani. Bukod pa rito, mahilig sa mga may kumpiyansang lalaki ang kapatid ko, paano siya magpapasya base lang sa itsura? Sandali, niloko ba siya ng lalaki na ito? Kahit malakas ang opinyon niya, ang pag-ibig ay maaaring magpawala ng katinuan. Kailangan kong matuklasan ang tunay na ugali niya at iligtas ang kapatid ko kahit ano paman. Tanong ni Li Ruite nang may kataasan ang boses, "Paano mo nakilala ang kapatid ko?" Mahinahon na sumagot si Won, 3 buwan na ang nakalilipas, nang ang iyong kapatid na babae ay nagre-recruit ng mga intern sa isang universidad. Inisip ni Liu Bing, paano niya nalaman na pumunta ako sa Donghai? Tanong ni Li Ruite, "Kakakilala niyo lang, napakabilis ng lahat, kilala mo ba talaga ang taong ito?" Pagkatapos, lumingon siya kay Won at sinigawan, "Sinabi ng junior ko na nakita kanya kahapon na may kasamang napakagandang babae habang umiinom." Sino siya? Malakas din na nagtanong si Liu Bing kay Won, "Sinong babae?" Kalma na ipinaliwanag ni Won, "Don't get me wrong, ang pangalan ng babae na iyon ay si Mu Chen, ang minamahal na anak ni Mu Sihai, ang chairman ng Mudonghai Biological Pharmaceutical Group. Sa totoo lang, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi ko siya pinigilan kahapon, patay na ang iyong junior." Ang Mudonghai Group ay ang leader sa biological pharmaceuticals sa Donghai. Si Mu Sihai ay isang kilalang tao na may malaking kapangyarihan at malakas na puwersa. Kung ang Donghai ay isang dragon, ang Mu Group ay isang malaking ahas. Nagpatuloy si Won, "Kahit hindi ka natatakot sa Mu Group, kung lalabanan mo siya, siguradong siya ang mananalo at ikaw ang magbabayad ng napakabigat na presyo." Nauutol na sinabi ni Li Ruite, "Sa gayon, dapat akong magpasalamat sa aking bayaw." Inisip ni Liu Bing sa sarili, "Hindi ko akalaing hindi natatakot ang kapatid ko, pero napasunod siya ni Won sa pamamagitan lamang ng ilang salita." Pinutol ni Liu Bing ang usapan, "Tama na ang walang kwentang usapan, may mahalagang bagay akong kailangang talakayin." Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa itaas ay gumalaw laban sa Crown Club. Napatigil sina Wang Yuan at Zhao at sabay na napasigaw, "Ano?" Kahit si Li Ruite ay hindi nakapagpigil at sumigaw, "Imposible. Nakaayos na ang lahat ng perpekto, paano nila nagalaw iyon nang hindi ko nalalaman?" Nakakunot ang noo ni Won at sinabi, "Tigilan mo na ang pag-record ng mga video ng patago para i-blackmail sila at dapat ka nang tumigil sa pakikipagnegosyo kay Exihu." Sa pagkakataong ito, si Liu Bing naman ang nawalan ng temper, "Nakikisali ka pa rin sa taong iyon na si Xiaohu. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses na hindi siya mabuting tao." Agad na pinakalma ni Li Ruite ang kanyang kapatid, "Ate, kalma ka lang, alagaan mo ang iyong kalusugan." Sumang-ayon din si Won kay Liu Bing, "Tama ka, ang taong iyon ay hindi mabuting tao. Sa pagkakataong ito, siguradong ibebenta ka niya, at lahat ng nagawa niya ay babagsak sa iyo." Si Li Ruite ay pawisan na pinutol ang mga salita ni Won, "Hindi ko alam tungkol sa negosyo na may kinalaman kay Exihu, sino ka ba?" Sumagot si Won, "May mga bagay na hindi ko maaaring ibunyag sa iyo. Narito lang ako para kay Liu Bing, ikaw ang kapatid ni Liu Bing, at kung may mangyari sa iyo, malulungkot si Liu Bing kaya kailangan kitang tulungan." Nagngingit-ngit na sinabi ni Li Ruite, "Huwag kang magsalita ng kalokohan dito, sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos ngayon, huwag kang umasa na makaalis dito ng buhay." Biglang nagsalita si Liu Bing, "Sige, hayaan mo munang matapos magsalita ang iyong bayaw." Galit na galit si Li Ruite at hindi na nakontrol ang sarili, "Kapatid, hindi ko kailangan malaman kung paano kanya niloko, pero ibubunyag ko ang kanyang tunay na pagkatao dito mismo para makita mo." Patuloy na kalmado si Won, sa kasalukuyan, sa buong legal na sistema ng Donghai,
kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. 4 na araw na ang nakalipas, si Liao Bo, isang bagong pulis, ang nang-asiwa sa investigasyon ng kaso ng Crown Club. Habang nagsasalita si Won, nagsusulat siya, may ilang investigador na nagsimula ng magpanggap bilang mga customer para makapasok sa club at nakalikom na sila ng maraming ebidensya. Binanggit ni Won ang mga pangalan at posisyon ng ibang tao tulad ng mga tagalinis, mga trabahador, mga gwardya, at mga staff. Pagkatapos magsulat, inabot ni Won ang listahan kay Lee Ruete. Ito ang listahan ng mga taong sangkot. Kung totoo o hindi ang sinasabi ko, maaari mong imbestigahan at alamin. Tiningnan ni Lee Ruete ang mga pangalan sa libro at pinipigilan ang kanyang galit. Ipaanos mo na ang lahat ng tao ay magtipon sa unang palapag. Mabilis na tumugon si Zhao, opo. Patuloy na matatag si Lee Ruete, Wang Yuan at Zhao, magsama kayo ng mga tao para mag-imbestiga sa mga kwarto ng bawat taong nasa listahan. Sumunod si Wang Yuan, naiintindihan. Hindi rin nakalimutan ni Lee Ruete na balingan at bantaan si Won, kung malaman kong nagsinungaling ka, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako. Kalmadong naglakad si Won sa harap ni Lee Ruete at umupo, hihintayin ko rito na humingi ka ng tawad sa akin. Makalipas ang ilang sandali, nanood si Lee Ruete ng video report kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid sa tabi niya. Napakatensyonado ng atmosfera, lalo pang nagalit si Lee Ruete at sa wakas ay ibinato ang kamera sa kanyang kamay, hulihin niyo silang lahat para sa akin. Naglakas loob na hawakan ako, gusto bang mamatay? Muling pumasok si Won, hindi mo maaaring hulihin silang lahat. Kung may mawala sa kanila, maaaring mapabilis ang pag-aresto. Mayroon na silang ilang ebidensya, kulang na lang ang ilang mahahalagang ebidensya. Hindi pa sila kumikilos. Hindi makontrol ni Lee Ruete ang kanyang galit at pinukpok ang kanyang kamay sa mesa, gusto mo bang tiisin ko na lang ito? Nakakunot ang noo ni Won, gusto mo bang kumilos na parang kalahating hakbang papasok sa kulungan o gusto mong tahimik na makaraos dito? Muling nagtanong si Lee Ruete, may solusyon ka ba? Sumagot si Won, sabihin mo sa mga tao mo na huwag manggulo. Nagbigay ng senadorya si Lee Ruete sa kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay tinanong si Won, ano ang susunod? Ngumiti si Won at sinabi, humingi ka ng tawad sa akin, at aayusin ko ang lahat. Naisip ni Won, kung hindi ako mananakot at magpatupad nito, ako ang huhulihin ng iba sa hinaharap. Nagsalita si Liu Bing, anong ginagawa mo? Pamilya tayo, kung may problema, sabihin mo na. Pumikit si Won at sinabi, hindi niya ako tinuturing na bayaw. Yumuko si Lee Ruete, bayaw. Anong sinasabi mo? Hindi kita tinitingnan bilang bayaw. Tumawa lang si Won. Nilalaro ni Lee Ruete ang kanyang mga kamay, pasensya na, nagkamali ako. Gusto ko lang magpahinga at kalimutan ang nakaraan. Natatakot lang ako na baka malinlang ang ate ko. Matalim na sumagot si Won, ngunit sumang-ayon ako dahil sa ate mo. May plano ako. Una, kilalanin natin kung sino ang masyadong maraming nalalaman. Kapag patay na si Xia Huo, maaari mong bawiin ang iyong posisyon. Tingnan mo kung sino ang madalas pumupunta sa villa para gumamit ng droga. Kung magpakamatay siya sa sobrang gamit, wala nang makakapag-imbestiga sa'yo. Mabilis na sumagot si Lee Ruete, oo, tama ka, bayaw. Nagpatuloy sa pagpapayo si Won, pangalawa, ang lahat ng kasalukuyang ebidensya ay nasa kamay ni Liao Bo. Kung sisirain mo ang lahat ng ebidensya, magiging ligtas ka. Masunarang sumagot si Lee Ruete, oo, gagawin ko agad. Pinagalitan siya ni Won, tigil. Siya ang deputy director. Iniisip mo pa rin na hindi sapat ang mga nangyari. Sinabi ni Won, room 5012 Avenue Wall Street, may isang safe na nakatago sa aparador sa silid tulugan. Ang password ay 571,564. Nandyan ang ebidensya. Dahil ito ay isang covert mission, upang maiwasan ang malaking gulo, may isang kopya lamang ng ebidensya. Kailangan mong magpadala ng tao para kunin ito. Nagulat si Lee Ruete, paano mo nalaman ang mga detalye, pati ang password ng safe? Nilalaro ni Won ang lighter sa kanyang kamay, dapat mong ipaalam ito agad sa iyong lolo, lalo na kung sino ang dapat mong iulat ng malinaw. Ang puwersang nasa likod ng lahat ng ito ay sina Wei at Lee family. Matagal na silang naglalaban. Kung magpapatuloy ang labanan,
maraming makapangyarihang tao ang matatapos sa kulungan. Kaya't kinailangan ni Liu Bing na makipagkasal kay Dinglong para magkaisa laban sa Wei family. Kung magtagumpay ang Wei, gagamitin nila ito para pabagsakin ang Li family, na hindi lang magdudulot ng malalaking problema kundi pati na rin ng maliliit na issue. Kailangan mong ipaalam sa iyong lolo para malaman niya kung paano ito haharapin. Sumagot si Li Ruetei, oo, alam ko, sasabihin ko ulit kay lolo. Naglaro si Wu ng lighter sa kanyang kamay at sinabi, panghuli, sunugin ang club. Hindi makapaniwala si Li Ruetei at nagtanong, susunugan. Ipinaliwanag ni Wu, kaunting sunog lang ang kailangan para magdulot ng malaking epekto. Magandang pagkakataon ito para pansamantalang itigil ang internal restructuring. Kung magagawa na lan upang mapahiyaw siya sa sakit. Tinanong ni Liu Bing sa mataas na tinig, narinig mo ba ang sinabi ng bayaw mo? Niyakap ni Li Ruetei si Liu Bing habang nagmamakaawa, narinig ko, huwag kang mag-alala, gagawin ko agad. Biglang tumunog ang telepono ni Li Ruetei at mabilis niyang sinagot, hello. Magkano ang nawala sa atin? Sumagot ang boses sa kabilang linya, 2 bilyon. Namutla si Li Ruetei at sumigaw, 2 bilyon. Paparating na ako ngayon, pagkatapos ay lumingon siya kay Liu Bing at Wu at sinabi, bayaw, may problema sa kasino. Pakihintay mo muna ako, napaisip Wu, si Shen Guangjun ang boss ng Fusheng. Nagulat si Li Ruetei at nagtanong, paano mo nalaman? Sa masiglang kalye, sa isang marangyang kasino, masaya ang lahat sa pagtaya. Dahan-daang pumasok ang grupo ni na Wu sa kasino at nagsalita si Wu, dumating si Shen Guangjun mula sa Donghai kahapon at espesyal na nag-imbita ng mga eksperto sa sugal mula sa mall para mag-haiganti. Ang dahilan kung bakit ka tinakot sa pagkakataong ito ay hindi dahil masyadong pakitang tao si Shen Guangjun o dahil lihim kang kumuha ng mga larawan upang maningil ng malalaking tao, kundi dahil sa negosyo sa kasino. Sa totoo lang, ang iyong negosyo kay Xi Hu ay nakabatay sa paggamit ng relasyon upang lokohin ang ilang mga baguhan na maglaro sa kasino. Mayroong maraming nakatagong mataas na antas na manlalaro na iyong inupahan. Siyempre, kung manalo sila, panalo ka, kung matalo sila, talo ka. Natalo si Shen Guangjun ng daan-daang milyon dito at nagdulot ng maraming problema sa daloy ng pera ng kumpanya. Upang malutas ito, naghanap siya ng pera kahit saan. Sa proseso, nalaman niyang maraming mayayamang tao rin ang nawala ng pera tulad niya. Sinabi ni Shen Guangjun sa Wei family ang tungkol dito, at sa kanilang pagsisiyasat, nalaman nila ang tumawa si Shen Guangjun. Haha, bakit nagbago ito sa isang kabataan? Li Ruetei, huwag kang maging masyadong pabaya ngayon. Natalo ka na ng higit sa 2 bilyon sa akin, kung gusto mo pang magbigay ng pera, haha, mag-iingat ako. Si Li Ruetei ay hindi rin nakaintindi kung ano ang nangyayari at lumingon upang itanong kay Liu Bing kung ano ang nangyayari. Talaga bang marunong siyang maglaro ng baraha? Si Liu Bing ay hindi rin alam kung paano tumugon. Hindi ko alam ang tungkol dito, sabi ni Liu Bing. Ang eksperto sa tabi ni Shen Guangjun ay tahimik na tinitingnan si Li Ruang. Tinawag ni Liu Bing si Won at bamulong sa kanyang tainga, maaari mo bang gawin ito? Si Won ay magaan na sumagot, maaari kitang tulungan na mabawi ang pera ngayon. Umupo si Won at nagsimula ang dealer sa pamamahagi ng mga baraha. Hindi nagmadali si Won na tingnan ang kanyang mga baraha. Ang eksperto sa kabilang panig ay iniisip sa kanyang sarili, hindi siya tumitingin sa kanyang mga baraha. Ito ba ang kanyang ugali? Maingat na binuklat ni Won ang kanyang baraha, ito ay Ace of Spades. Sinabi ng eksperto sa kanya, mas mataas ang aking baraha, maglagay tayo ng taya. Maingat na inilagay ni Won ang kanyang chips, 500,000. Pinatong ng eksperto ang kanyang salamin at sinabi, sige, maglagay tayo ng taya. Sa pagtatapos ng unang round, naglagay muli si Won ng 500,000. Tinanong ng dealer ang eksperto, paano po ito, Ginoo? Tinanggal ng eksperto ang kanyang salamin at sinabi, fold. Sa ika-4 na round, patuloy na nag-fold ang eksperto. Sa ika-8 round, nagpatuloy si Won sa pagtaya ng 500,000. Ang magkabilang panig ay nagpatuloy sa paglalaro hanggang sa ika-15 round. Sinabi ni Won, I fold. Patuloy na nanalo si Won hanggang sa ika-21 round at ang kabilang panig ay nagpatuloy sa pagtaya ng 500,000. Nanalo muli si Won.
Hindi nakatiis si Li Ruete at nagsalita ng may pang-asar, "Ginoong Shen, mukhang ang taong inimbitahan mo ay malas." Magalang na sumagot si Shen Guangjun, "Oo nga, mukhang nagbago na ang swerte ni Li Ruete." Naghintay si Shen Guangjun na parang makamandag na gagamba sa kanyang sapuntan, "Iniisip mo pa ring ang pagkakapanalo ng ilang rounds ay nangangahulugang matatalo ako." Naalala ni Shen Guangjun ang mga salita ng eksperto, "May ugali ako na kapag nagsimula akong sinasadya na mawala ng ilang rounds, ginagamit ko ang pagkakataon upang obserbahan ang ugali ng kalaban, suriin ang sikolohiya ng kalaban, at pagkatapos ay umatake." Mayroon bang mga pagtutol? Nang panahong iyon, sinabi ni Shen Guangjun, "Sa iyo na ang desisyon." Sinuri ni Shen Guangjun si Li Ruete na natalo na ng higit sa 200 milyong dolyar, hindi madaling sabihin na hindi na siya maglalaro. Kapag naubos na ang perang taya ng taong ito, tiyak na magpapatuloy pa rin siya sa paglalaro hanggang sa ikaroon siyang pares ng hari. Tiwala siyang nanalo siya, kaya itinulak niya ang lahat ng chips at sinabi, "Kung ganoon, all in." Habang tinitingnan ni Li Ruete si Won, sa kanyang ekspresyon, mukhang mas mataas ang tsansa ng bayaw na manalo, ngunit hindi niya tinitingnan ang mga baraha, kaya't ang resulta ay hindi pa tiyak. Ipinakita ni Won ang kanyang dalawang baraha at nagpa siya na all-in. Itinaas ng eksperto ang kanyang salamin at iminungkahi na maliit na lamang ang perang nasa mesa, "Dagdagan natin ng isa pang 100 milyon, paano iyon?" Sagot ni Won ng may yabang, "Hindi sapat ang 100 milyon, bet natin ng 200 milyon." Nagbigay ng senadorya si Li Ruete sa mga staff upang magdala ng mas maraming chips, at agad na dumating ang cosplaying bunny girl na may malaking halaga ng chips. Nagpatuloy si Won sa pang-aasar, "Magdaragdag pa ako ng 100 milyon, ikaw." Nagpatuloy ang eksperto sa pag-iisip, "Mula sa aking pagmamasid, itinaas lamang niya ang kamay para sa pinakamahalagang baraha, malamang na isang pares ng aces." Nagpa siya ang eksperto na ibaba ang mga baraha, at sinabi, "Ginoong Won ay masyadong pabaya. Kung sinunod mo ang aking payo at nagdagdag ng 50 milyon pa, baka nanalo ka ng isa pang 50 milyon." Si Liu Bing ay nagtaka rin, tumingin kay Won at tinanong, "Ang card mo ba ay?" Sumagot si Won, "Hindi, ang card ko ay 2 puso." Ang eksperto, galit na tumayo at tinamaan ang mesa, "Niloko mo ako." Si Won ay kalmado na nagsabi, "Hindi ka naglakas loob na magbet kaya't hindi mo masabi sa akin na niloko kita." Umupo ang master, nagpatuloy sa pag-iisip, "Dam, huwag maging mayabang, nahanap ko na ang iyong mga gawi." Nagpatuloy ang magkabilang panig sa 31 na round, nagkataon na pantay ang mga baraha ng magkabilang panig. Tiningnan ng master ang huling baraha, na siyam na diamonds. Iniisip ng eksperto, pantay-pantay ang ating mga baraha, maliban kung ang card niya ay siyam na spades, kung hindi, hindi siya mananalo sa akin. Kung ang lahat ng 4 na siyam ay ibigay, napakababa ng posibilidad. Sa crucial na sandali, hindi pa niya tiningnan ang kanyang sariling mga baraha. Nakakuha ng senadorya si Shen Guangjun mula sa eksperto, parehong iniisip nila na oras na upang tapusin ito. Sinabi ng eksperto, "Hindi masama ang ating mga baraha, magpasya tayo ng panalo sa isang round." "Ano sa palagay mo, 200 milyon lahat?" Si Won ay nag-push ng lahat ng chips, "Okay, bet." Ang atmosphere ay naging tense. Si Liu Bing ay medyo nag-aalala, tinanong si Li Ruete, "Ang bet na 200 milyon, hindi ba't masyadong mapanganib iyon?" Si Li Ruete ay maaari lamang sabihin, "Ang bayaw ko ay talagang maswerte, hindi dapat problema." Si Shen Guangjun at ang eksperto ay parehong nag-isip na siya ay nahulog sa bitag. Masigla pang sinabi ng eksperto, "Sige batang lalaki, kung magbet ka, huwag mong pagsisihan. Kung hindi mo makokontrol ang iyong emosyon, hindi ka makakarating sa malayo." Ang eksperto ay hindi makontrol ang sarili, tinapon ang mga baraha sa mesa, "Magbet ka ng malaki nang hindi man lang tinitingnan ang iyong mga baraha. Akala mo ikaw ay isang card god? 200 milyon ng bet, isaalang-alang mo itong tuition para sa iyo." Si Liu Bing at Li Ruete ay parehong naramdaman na tapos na ito, habang si Shen Guangjun ay tahimik na nag-iisip sa sarili, sa pagkakataong ito. "Ako ay tiyak na mananalo," hindi mapigilan ni Shen Guangjun na mang-asar. Si Li Ruete ay mayaman, kaunting pera lang ito para sa kanya. Si Li Ruete ay napakagatlabi at huminga ng malalim. Won, na kanina pang nanunood ng laro,
ay nagsalita, tapos na ba kayong mag-usap? Kung tapos na, manood na lang kayo. Maingat na inilapag ni Won ang kanyang mga baraha, at hindi napigilan ng eksperto na agawin ang baraha. Ayan na, ito na iyon. Pagkatapos niyang baliktarin ang baraha at makita na ito ay siyam na spades, hindi napigilan ng eksperto na magulat at nawalan ng balanse. Pinapanood mo ba ang mga baraha ko? Imposible, kailan mo pa nakita ang mga iyon? Ngumiti si Won at nang asar, iniisip mo pa rin bang hindi ko nakita ang mga baraha mo mula sa unang round? Bawat oras na inilalagay ko ang aking kamay sa mga baraha, iyon ang dahilan. Siyempre, kapag hindi ka nagmamasid, binabaliktad ko at pinapanood ka. Hindi masama ang iyong tekniko, ngunit masyado kang mayabang. Huwag mong isipin na pagkatapos ng ilang round, mauunawaan mo na ang aking estratehiya. Ang aking mga kilos ay totoo. Ang aking mga gawi ay totoo. Naisip mo ba na lahat ng ito ay palabas lang para sa iyo? Mula pa sa simula, inayos ko na ang bitag na ito, at sa larong ito ng sugal, ikaw ang biktima. Natakot ang eksperto at hindi makapagsalita. Ipinatong ni Li Ruete ang kanyang kamay sa balikat ni Shen Guangjun at sumagot, parang pinainit talaga ng taong dinala mo ang iyong ulo. Hindi makapaniwala si Shen Guangjun at nauutol na sumagot, paano nangyari iyon? May gustong ipaliwanag ang eksperto ngunit pinutol siya ni Shen Guangjun, Tero na, pag-usapan natin yan pagdating natin sa bahay. Perto. Napabuntong hininga si Li Ruete habang dahan-dahan na sinabi ni Won, sa ika-15 round, sinubukan mong itago ang alas na spade sa manggas mo bilang kapalit na baraha. Akala mo hindi ko nakikita, hindi ko na lang agad inilabas dahil hindi ko pa nababawi ang pera. Tumayo si Li Ruete at sumigaw, anong kalokohan ang ginagawa mo? Naglalaro ka ng marumi sa lugar ko. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shen Guangjun, Boss Shen, ipaliwanag mo to. Pinagpapawisan ng husto si Shen Guangjun habang tumingin sa eksperto. Ang eksperto ay tila nakagawa lamang ng misunderstanding. Biglang itinulak ni Won ang eksperto sa sahig, pinaikot ang kanyang braso sa likod, at mahigpit na hinawakan ang isa sa kanyang mga kamay pababa sa mesa. Galit niyang sinabi, naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran? Bago pa man makareact ang sinuman, pinutol ni Won ang kamay ng eksperto, kasabay ng kanyang pagsigaw ng, putulin ang kanyang kamay. Ang master ay napaiyak sa sakit, ang kamay ko.